Alright, again, welcome here at Triskelion Manila or The Warehouse Manila. And yun nga, so tuloy tayo sa usapang Triskelion natin at as I promise, siyempre gusto natin makausap yung mga brads natin at Triskelion content creator din. And anyway, ayan, after nung interview natin kay Utol Jason Vargas, meron naman tayo isang brad din na alam ko trending to palagi. Trending to palagi, komedyante, then ano to? Marami din pinagdaanan to sa buhay pero tingnan natin kung makakausap natin. Utol Connor Beads, pare. Utol. Ay, pasok, brother. Hello, mic check. Yan, RIP. Mag-rap ka ba? Salud. Kala ko mag-rap ka eh. Ayun, salud. RIP sa inyo, mga utol. Salud sa inyo lahat. Ayan. Tol, kamusta naman ang natin? Ayun, okay naman. Siyempre, gusto ko lang din magpasalamat sa iyo, brother. Tol, salamat. Sa solid na pag-welcome at syempre tinanggap dito sa iyong shop. Actually, hindi pa tanggap kasi hindi pa talaga ngayon. Ay, di wag na lang. Uwi na lang ako. Hindi. Anyway, Tol, saan nag-start ang isang Connor Beads? Ayan, syempre, simulan na rin anyway, natin. teka lang. Shoutout mo muna pala, chapter mo. Ay, binabati ko nga pala ang BNHS chapter, Baclaran National High School, under ng Parañaque Triskelion City Council. Mabuhay kayo lahat. At syempre sa aking mga welcome chapters na San Balibal Town Naya chapter and Calisa Ace chapter ng Naya Sector Pasay Council. Mabuhay kayo lahat mga patid. Kay Chairman Argon. Chairman Argon, mabuhay ka po. At Chairman Julius ng Parañaque Triskelion City Council. Ayan. So ayun, saan nag-start ang Connor Beads? Kung tutusin kasi tol, ang Connor Beads talaga, for comedy talaga yan eh. Sakita namin. Pero sis din yung asawa ko. Kasalukuyan GLT yun ngayon ng San Balibal Town. Okay. Ngayon, hindi kami nagkiklik sa ginagawa namin before. Ano yan? So, parang dumating ka na sa point na sumusuko ka na, parang ganun. Suko na talaga kasi hindi na talaga ako nagpo-post eh. Ayaw mo na? Wala na, hindi na talaga ako nagpo-post. Sabi ko, baka hindi talaga ako para dito. Ayan. Ngayon, one time, nag-schooling yung anak ko. Siyempre, alam naman ng mga followers ko yun kung ano meron sa anak ko. Hindi ko naman kinakahiya. Ang anak ko is PWD, may autism. Yan, shoutout sa mga kapatid natin dyan, sa hindi namin kapatid na may anak na autism. Kaya natin to, tataga natin palagi. Ito, asawa ko nagsabi sa akin na, ba't hindi natin itry mag-content sa kapatiran natin? Ngayon sabi ko, nga, parehas naman tayong Triskelion eh. Ngayon sabi niya sa akin, sige, ganito, on the spot. Magtatanong ako sa'yo, sagutin mo ako pero comedy. Kasi alam mo na, may capital N. Never give up. Never give up. Never give up yun. Never give up yun. Sige. Nakalimutan ko. Sorry. Ano yan? Lapse of judgments. Hindi, okay lang. Okay lang naman kasi syempre. Okay. Sige. Sabi nga niya sa akin, ba't hindi natin itry na mag-content tayo sa kapatiran natin? Okay. Pero ang isasagot mo sa akin kabaliwan, katatawanan. Which is hindi naman nababiolate yung kapatiran. Oo, hindi naman nababiolate. Kasi meron tayong capital N na sinusunod. Yun nga ang never give up. Sige. Never give up. Siyempre, yan. Ngayon, nag-click. Tinanong niya ako, pwede ko ba sabihin? Ayan, sige, sabihin natin. Nag-click na, tinanong niya ako na, Tol. Ano yung Marlboro? Ayan. Tinanong niya ako, Tol, ano yung Marlboro? Sabi ko, naku sis, hindi ako nagmamalboro eh. Kagal ako eh. Magpapayosi ka ba? Sabi sa kanya. Tapos doon na nag-start? Doon na nag-start. Hindi ko na-expect. Nakakagatin. Kasi 7 minutes pa lang, inabot na kagad ng 98 reaction. Okay. So, sa 9 minutes. 7 minutes? Mataas yun. Sa 7 minutes, 98 reaction. Mataas yun. Kaya sabi ko, wow, for the first time in history ni Connor Beads na ganun yung nangyari. Kasi nakakaranas lang ako ng ganun reaction. Lilipas ng 1 day, 2 days, madalang pa. Minsan wala talaga. Kaya yun sabi ko, wow, pumutok ng ganito. Sige, sundan natin. Isa pa. Nung sinundan namin, dumami ulit ng dumami hanggang sa kahit papano is nakilala na tayo. Ano yung bakit ka ba pumasok sa pagiging content creator? Hindi, kasi ang dami ko talagang idol. Sabi ko, hindi naman para sa pera, pero ako bilang praktikal, para sa pera. Maging totoo ako, para sa pera rin. Syempre. Ako, ako sa pera. Para sa pera talaga. Tsaka, kasi yung may talent ako talaga na, wala talaga akong hiya. Normal. Normal. Tsaka syempre, ako, sa achievement ko,
apply ako kay Kuya Germs nung nabubuhay pa. Walang tulugan. Walang tulugan sa pagpasok para bilang comedy. Kay Sir Ogie Diaz, nag-try din ako pero hindi tayo pinalad. Pero tuloy-tuloy lang. Tignan mo ngayon, kahit papaano, nakikilala tayo. Kahit paano. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Na yung niche tsaka yung craft mo is na uunawaan ng iba. Yan. Tama. Kasi hindi naman, actually, hindi naman mawawala yung basher eh. Kasi maraming basher. Yun nga pala sa mga basher ko, follow nyo lang ako. Sige, tatanggapin ko lahat ang sasabihin nyo. Okay lang yan. Gusto nyo, i-chat nyo pa ako eh. RIP. Ayan, yung nung nag-start ka, kasi syempre, to be practical natin, kailangan natin mag-content kasi extra income. To the point na, alam naman natin na, talo manalo to, wala naman mawawala eh. Tama naman. Pero kasi ang ginogol kasi natin dito is yung mailabas yung creative na natin tsaka talent. Sa ngayon, ano na yung goal ng Connor Bids after nung mga nangyari? Para sa akin, ang goal ko talaga is gusto ko muna talagang ituloy siya. Kasi baka meron talagang magbukas mata. Baka makita ako yung talento ko, baka mapansin, makuha ako. Di igugo ko yung opportunity na yun, igagrab ko talaga yun. Na ito na siguro yung magiging oras, araw para may pakita ko sa kanila kung ano talento meron ako. Totoo. Kasi marami nang nagke-cater ngayon ng super napakaroon naman itong taong to. Parang gano'n, 'di ba? Kasi maraming content creator na alam naman natin, hindi sa lahat maraming content creator ang mabait lang sa video. Ayan, hindi naman wala yan. Mabait lang sa video. Pero kasi ako mas ini-engage ko dito yung yung wala namang pakialam kung kupal ka. Diba? Kung gusto mo ako, gustuhin mo ako. Kung ayaw mo ako, wala naman ako magagawa. Talaga, ano gagawin ko? Lang ipilit ko sarili ko sa'yo. Dati ka bang hotdog? Dati ka bang hotdog? Bakit? Diba? Ba't kayo pipilit sarili ko sa'yo? Dati ka bang hotdog? Ganun lang kasimple. And anyway, yung pagpasok mo sa pagiging content creator, tapos medyo nagkaroon na, alos ang dami na nagpapapicture sa'yo. Ano yung pakiramdam na ilang years mong tinrabaho tapos ngayon nararamdaman mo na, ay, ano pala, may special pala sa akin, may talent pala ako na yung ibang tao, actually kahit hindi Brad, pupuntahan ka para, tol, oy boss, pa-picture naman, anong pakiramdam ng nasa point ka na ng era ngayon? Para sa akin, sobrang saya syempre. Kasi hindi ko naman naranasan yan eh. Totoo. Hindi ko talaga siya naranasan, kaya nga ito nga, sabi ko nga sa'yo tol, isa sa mga nakwento ko, na nung pagbaba ko ng kartilya ng Katipunan. Alam ko meron akong followers nasa 40k plus. Pero hindi ko ina-expect na halos karamihan, halos lahat ng Brad doon is kilala ko. Totoo. Ngayon syempre ngiti ako. Yeah. Yung unang ngiti ko ganyan pa eh. Nung tumagal-tagal na siguro nangangarag na siya. Nakapagod na. Pero ginawa ko pa rin lahat ng best ko na makapagpa-picture sa kanila. Kasi yun lang naman yung sukling may bibigay ko sa support ang binigay nila sa akin. Totoo naman. Diba? Hindi ko naman sila kaya bigyan ng pera. Tibay naman ang mukha nyo, bibigyan ko ng pera. Diba? Ako nga, kailangan ko ng pera eh. Okay. Diba? Ngayon, ano na ang susunod na hakbang ng isang Connor Bids? Yan, kaya nga ito nga, syempre, nakikita nyo po sa tol, sa inyong mga nanonood dyan, na ang content na ginagawa ko is for sa ating fraternity. Totoo. Kaya ang ginagawa ko is minimix ko na po siya na tinatry ko pong ibalik yung mga dati kong ginagawa. Ikaw mismo? Na ikaw mismo yun talaga? Yes, ako talaga yun. Saka pinipilit ko talaga na hindi gumaya ng mga content ng iba. Totoo. Pero wala namang perfectong tao. May nakikita akong mga content na uy, pasok sa akin to Pasok sa akin to, pero ginagawa ko yun ibang-iba sa style lang gumawa. Para hindi naman na... Kasi ano yan tol ganito yan. Ako niyan, nag-content ka, kinontent na ito ng iba. Paano kung mas pasok pala sa karakter mo yung line up na skits na yun, di ba? Nakakahiya naman sa gumawa, di ba? Kasi hindi naman natin na-expect kung magti-trending yung sa akin or yung sa kanya. Actually, hindi naman natin din alam kung sila mismo ang original nun. Ayan, hindi natin alam talaga yun. Diba? Kasi, so ano lang yan? Gaya na lang yan. Nasaan ka ba, tol? Diba? Sa Pilipinas ka Pilipinas ka, wala pa originality dito. Ayun, so, ngayon, okay naman. Nakakasahod-sahod naman sa Facebook. Yan, okay naman. Nakakasahod naman kahit papaano. Nakakatulong naman. Lalo-lalo na sa therapy ng aking anak. Malaking tulong. Kaya, sa mga nanonood dyan, mga kapatid ko, sa mga followers ko dyan, maraming salamat sa suporta nyo.
Pag-react, syempre, at sa panonood yun ng videos ko, malaking, malaking click na yun. Sir, ano yung, may isa akong tanong sa'yo. Oy, ano yan? Anong tanong yan? Huwag lang English, ha? Hindi English. Kapag dumating ka sa puntong, kunyari, totally nagtagumpay ka, ano na yung plano mo na una, bakit talaga pinupurso mo yung ganyang ginagawa mo? Isa lang masasabi ko dyan, Tol. Ano? Makabawi ako sa magulang ko. Totoo naman. Kasi sila naman yung Alam mo kung bakit, Tol? Bakit? Isa akong bulakbol na anak talaga. Dati. Saka, Tapos? kumbaga parang pinatapos talaga ako. Ayaw na talaga akong pag-aralin ng tatay ko. Siyempre, big shoutout sa airpot ko, pero the best yan. Ruben Calderon. Mga kapangalan pa ng airpot ko. Ruben Espinosa. Ruben Calderon, magkatukayo pa. At syempre, shoutout din sa mama ko, kay Mirasol Calderon. Siya rin talaga, Tol, yung umalalay sa akin. Si ano yan? Trikilyon? Si Trikilyon. Si Trinkilyon. Si Trikilyon. yan. Si Trikilyon. Nanonood ako Nanonood ako. Ayan, si Trinkilyon. Siya talaga yung, kumbaga, naging shield sa airpot ko. Na, hindi, mag-aaral ka. Kahit makatapos ka ng 2 years. So, ayun na nga. Nakatapos ako ng 2 years ng IT sa data mix sukat, pero hindi kagustuhan, hindi talaga ako Pinalad. Hindi talaga ako pinalad. Hindi, nakagraduate ako pero hindi ako pinalad sa trabaho. Okay. Kasi mas pinili kong tumambay, mas pinili kong mag-inom, at alam mo na yun. Pero hindi droga, Yan, negative yan. Negative tayo dyan. Kaya, kung magtatagumpay man ako sa ginagawa ko ngayon, unang-unang gagawin ko is makabawi ako sa magulang ko. Totoo. Ibigay ko yung mga gusto nila. Yun lang naman gusto nila. Magkaroon ng sariling bahay na merong mapapakasyonan. Siyempre, practical, totoo tayo sa buhay, pera. Totoo. Ayan. Lalo pag sinabi natin hindi natin to ginagawa para sa pera, katarantaduhan yun. Katarantaduhan talaga yun. Para kang unggoy sa bakulod nun. Alalayo na napupunta. Anyway, pagtulong sa magulang, then syempre sa anak. Sa anak ko, saka sa asawa ko, syempre. Nang makabawi naman ako sa kanya. Ayan, sis, baka naman. Ganun eh. Pera. Pera yun. Sa mga napapanood nyo, pera yun. Yung ganun ko. Saka, syempre, ako, yun nga, pinauso ko na. Lagi ako merong capital O. Ano yung O? Overtime. Wala namang O Meron, overtime yun. Tsaka, keep up the good work lagi. Okay. Capital. Anyway, marami nagtatanong na ito. Bakit ka pumasok bilang fratman? Dahil gusto ko. Hindi ako napilitan. Okay. Dahil gusto kong, sabihin na natin, hindi pa ako fratman ngayon, hindi pa ako triskilyon. Ikaw triskilyon ka. Gusto ko maging ikaw. Gusto ko maging kayo. Okay. Kasi lagi na natin sinasabi, gusto ko pong tumulong. Wala na yun. Hindi, gusto ko pong tumulong. Gusto ko pong eh. makatulong sa mga ganyan, magbigay ng pagkain. Hindi. Para sa akin, hindi ko sinabi yun. Gusto ko maging kayo. Totoo. Ayun. At ngayon, syempre, hanggang ngayon, active ako. Hindi lang dito sa current chapter ko, kundi sa aking community mismo. Yes. Lalo-lalo na sa aking root chapter. Yan. Ngayon, anong masasabi mo sa mga brads, sa mga kapatid natin na patuloy pa rin yung pagmamahal nila sa kapatiran, yung suporta nila, yung eagerness nila na, hindi, gusto ko, brad ako hanggang mamatay ako. Which is tama naman. Kasi alam niyo naman kung bakit ko sinabi na tama yun. Para sa atin na lang yun. Alam natin kung bakit yun. At syempre, bigyan din natin ng halaga ang pamilya natin kasi hindi naman tayo pwede lagi lang nandyan eh. Hindi naman hinihingi ng kapatiran natin ang buong oras natin para ilaan sa kanya. May kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay, trabaho, pamilya, na obligasyon din natin bilang isang individual. Totoo. Di ba? Bago pa tayo maging fratman, individual na tayo. Yes. Individual na tayo. Kaya, bigyan natin ng oras bawat partido. Yan. Kapatiran, pamilya. Kung mamarapatin mo, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, ano yung isang bagay na gusto mong baguhin sa kapatiran? Isang bagay na gusto mong baguhin sa kapatiran? Matanggal ang politika. Tapos ang usapan. Ayoko na. Totoo. Ito lang gusto ko sabihin eh. Tayo, ang dapat ang gumagamit sa pera. Totoo. Dapat hindi tayo ang pera ang gumagamit sa atin. Tama. Anyway, yun nga. Pasalamatan mo yung mga brother natin at yung mga, syempre, yung bumuo sa atin bilang tayo as fratman ngayon at bilang tayo rin as pamilya natin.
sa pamilya natin. Ayun, big shoutout nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Baclaran National High School. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. At syempre, maraming salamat din sa pamilya ko dahil tinanggap nila kung anong kapatiran ang pinasok ko. Trinkil yun nga. Trinkil yun. Ayan, mabuhay kayong lahat, mga trinkil yun. At syempre, sa asawa ko at sa mga kapatid ko na naniniwala at nagtitiwala kay Connor Beats, maraming salamat sa inyo. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit nagpupursige at tinutuloy ko kung anong mga bagay na ginagawa ko ngayon. Mabuhay kayo mga kapatid, maraming salamat sa inyo. One last word na masasabi mo sa mga followers at sumusuporta sa'yo. RIP! So yeah, maraming salamat ka Utol Connor Beats. Yeah, maraming salamat brother sa pagpapaunlak. At sana ako naman hangad ko lang naman is yung sana magtagumpay tayo lahat sa gusto nating puntahan, sa goal na meron tayo, and at the same time, 'di ba? Mas masarap maging masaya eh. Tama yung pera nandyan, oo, ine-aim ng lahat 'yan. Pero sana at the end of the day, yung grind, yung fulfillment natin sa ginagawa natin, yung earn na nakukuha natin, sana ma-realize natin na kaya natin lahat ginagawa to kasi para sa pamilya natin, para sa sarili natin. Kasi totoo naman yung sinasabi ng iba na hindi mo madadala lahat ng meron ka ngayon sa kabila. Pero madadala mo yung magandang kwentong iniwan mo doon sa kabila. Tumpak! Diba? So yun lang, maraming salamat! Anyway, Triskelion Manila, The Warehouse Manila, Connor Beats, at maraming salamat sa mga susunod pa nating may interview. Sana ay mapaunlakan nyo kami. Anyway, that's it. Saludo sa lahat ng kapatid natin. Capital S, mga utol. Salute mga utol. RIP!